Higanting buhayin na huli sa Agusan del Sur. Dinarayo ng mga turista. Mano-manong pagpapablatter sa pulisya. Magiging high-tech na. Call center agent, patay matapos masagasan sa Meralco Avenue sa Pasig. 4 na buwang gulang na conjoined twins sa China, matagumpay na napag-iwalay. At Kapuso star Isa Calzado, sinagot na ang balibalitang nagde-date sila ni Pangulong Noynoy Aquino. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Task Force Botya ng Pulilan Bulacan maring iginit na hindi galing sa kanilang bayan ang nasamsam na kilo-kilong botya sa Maynila kahapon. Katunayan, wala raw ni isang hog farm sa Pulilan kundi isang katayan lang. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Ang mga botsang ito na nasamsam sa Maynila galing daw sa bayan ng Pulilan sa Bulacan ayon sa driver na nag-deliver nito. Pero ikinagulat ito ng mga otoridad sa Pulilan. Hindi naman daw kasi hog producing town ang kanilang bayan. Alam naman natin kung saan ang bayan na hog grower talaga eh. So siguro baka ginagamit lang ang bayang Pulilan to mislead the investigation just in case na sila nga ay maharang masabat sa Metro Manila. Katunayan, wala raw ni isang hog farm sa Pulilan kundi isang slaughterhouse o katayan lang. Humarap sa amin ang manager ng slaughterhouse at pag umalaki niya, wala raw sa bokabularyo nila ang botya. Hindi raw nila itatayag AAA rating nila mula sa National Meat Inspection Service. At kumbaga sa damit, pawang branded lang daw ang lumalabas sa karne sa kanila. Definitely, Rombe is a AAA accredited by NMIS slaughterhouse. So wala akong pwedeng maibigay na information dahil totally we are not allowing botya here. Dalhin dito yung ano na para makikita namin o malaan namin kung sino yung tao na yun para mapatunayan kung dito nga galing. Pero sinisigurado sa inyo hindi dito manggagaling sa lalong-lalo sa Rombe yung hawak namin dahil AAA ang hawak namin slaughterhouse. Kung hindi galing sa Pulilan, saan naman kaya? Ang karamihan ng tinatayang halos 1 milyong hog population ng Bulacan mula sa mga bayan ng Santa Maria, San Miguel, Pandi at San Jose del Monte. Pero maging mga bayang ito, hindi raw dapat basta-bastang husgahan. Pwedeng dito manggaling, pwede rin naman sa ibang province. Patuloy din naman tayo doon sa ating gawain, sa checkpoints, regular monitoring ng farms, at saka backyard racers para yung any unusual na occurrence or any unusual disease ay ma-curb out agad. Gayunman, kailangan daw tutukan ng Bulacan lalo't 60% ng baboy sa Metro Manila ay dito galing. Ito rin ang pinakamalaking supplier ng buhay na baboy sa Pilipinas at ikatlong pinakamalaking supplier ng kinatay na baboy sa bansa. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Matapos ang sunod-sunod na pagkumpiska ng mga double dead ng kanilang baboy sa Maynila nitong mga nakarang araw, pagbabantay sa mga checkpoints sa Bulacan lalong tinaigting. Pangunahing target ng mga pulis ang mga sasakyang may dalang karne. Bukod sa pagtatanong sa mga pahinante, ini-inspection din ang cargo manifest ng bawat truck. Binubusisi rin ang compartment para masigurong walang double dead ng karne ang makakalusot sa mga pamilihan. Doble ingat din po sa pagbili ng malutong ulam. Posible raw kasi ibinabagsak ang botya sa mga karinderya. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Kulay violet na po yung kulay niya. Verde? Kulay verde na. Alabsa na yung kulay. Hindi katulad na ito mamula-mula. Tignan nyo na lang mabuti kung medyo nagba-violet na, yung malagkit na, besi yun. Tila eksperto na nga ang mga mamimili sa pagsala ng sariwa mula sa botsyang karne. Pero ang problema, paano kapag luto na ang botya? Ayon sa Quezon City Veterinarian, kapag pinrito lang ang botya, madaling malasahan kung double dead ang karneng niluto mo. Yun ay ipiprito mo, syempre malalasahan mo na lasa siyang bulok na. Pag nalagyan mo ng mga soy sauce o anumang paminta, hindi mo na ma-distinguish yan kung yan ay botya. Kaya't konting ingat daw sa mga bumibili ng luto ng ulam. Kahit kasi naluto na, ang ibang mikrobyo na galing sa mga namatay na baboy, posibleng di mapatay. Di bali kung bakterya, madaling mamatayan sa konting kululang. Pero pag virus ang tumira sa'yo,
maaaring makakuha mo yung sakit ng baboy. Posible ring ma-food poison kapag nakakain ng botya. Karaniwang epekto nito, pananakit ng tiyan at pagsusuka. Kaya mas mainam pa ring personal na piliin sa palengke ang karneng kakainin at hanapin ang tatak ng National Meat Inspection Service o NMIS sa balat ng karneng bibilhin. Pero ang mga taxi driver na ito nawala na raw panahon para mamalengke at magluto at sa karinderya na ang takbo kapag nagutom na, kanya-kanya na lang diskarte para makaiwas sa botya. Pinipili ko yung kinakainan ko, yung kilala na. Kilala na sila. Kilala sila. Tagal na kami kumakain Tagal na kami kumakain dito eh. Wala naman sumakit ang tiyan. Wala naman. Alam mo naman yung lasa ng ng botya tsaka hindi. Kasi lasa ng botya. Malambot ang laman tapos may amoy. Maingat din ang may-ari ng karinderyang ito sa pagpili ng karneng bibilhin at lulutuin. Hindi ako mamili sa iba. Sa suki ko talaga yun. Hindi naman magpapahamak sa suki ko. Siyempre, kung ano yung tinda nila, ibabalik ko talaga sa kanila. Kami rin kumakain yan eh. Pati yung mga anak ko. Nakabinbin ngayon sa Senado ang dalawang panukalang batas para mapataas ang parusa sa mga mahuhuling nagbebenta ng double dead na karne. Sa Senate Bill 2612 ni Senator Kiko Pangilinan, 50,000 hanggang 200,000 pesos ang multa at pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon ng parusa. Nais naman ni Senator Manny Villar sa Senate Bill 2697 na gawing 100,000 hanggang 1 million pesos ang multa at pagkakakulong na 1 hanggang 6 na buwan ng parusa. Kapwa malayo sa parusang 2,000 hanggang 5,000 pesos na multa at ilang buwang pagkakakulong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Kaugnay ng kampanya kontra botya, makakusap natin si Dr. Fernando Lontoc, Head ng Task Force Bantay Karne ng National Meat Inspection Service. Dr. Lontoc, good morning po. Magandang umaga po. Opo, linawin ko lang po, sabi ng driver sa Pulilan, pinuntahan, balabo daw doon dahil tinanong na lahat ng nasa Task Force botya. So, hindi kayo nililigaw lang yung mga investigador nito, Doc? Kami po kasi dito sa Kuan, inobserbahan po namin dito sa Metro Manila. Oo. Ang bumabagsak. Pero ang may mga reported, wala kami pang stock ng lugar kung saan nanggagaling ang botsa. Pero may mga report kami na dito sa somewhere dito sa Luzon na pinanggagalingan. Hindi naman nakasentro sa Bulacan, Doc. Hindi naman. Hindi natin nakasentro sa Bulacan kasi marami pang lugar na pinanggagalingan ng botsa. Bakit ko hindi matigil itong pagbebenta po ng botya? Ibig sabihin, meron talagang merkado ito, Doc. Sa kayo kasi, hanggat sa mababa pa yung ating kaparusahan dyan sa pagbebenta ng botsa, Oo. patuloy pa rin yung ating mga violators na ginagawa yan. Ano ba parusa ngayon? Sa ngayon po, napakababa po ng parusa. Ang parusa lang po dyan, pagbabayad ng hindi bababa sa 2,000, hindi higit sa 10,000. At pagkakakulong ng hindi bababa sa 2 buwan at hindi naman higit sa 1 taon. Meron mo ba kayong rekomendasyon para maamyendahan? Ano ba to? Ordinansa to o batas? Batas po ito, Consumer Act of the Philippines. Meron ba kayong rekomendasyon para ang Kongreso naman kumilos dito? Meron po nga ngayong mga Senate bill. Oo. Kung saan ay tayo po ay inilabi po natin yan upang mapataas po ang penalty provision. Okay. Ang